Po ito mga minamahal ko pong nanay at tatay, isang malaking karangalan po para sa akin ang ipakilala ang isang taong kahit kailan ay hindi tayo iniwan sa gitna ng laban natin sa pandemya. Ang isang taong tunay na nagbigay ng pagmamahal, malasakit at kalinga sa aking mga nanay at tatay. Ang batang galing sa hirap, nagsumikap. Ang batang Maynila, Yorme Isko Moreno Domagoso. Paupo kayo. Gusto ko sa atin, yumanyang ka pa eh. Naalala ko tuloy yung kabaret sa Moriones eh. Magandang hapon sa inyong lahat. Hi! Hello! Gising pa ba kayo? Nako, ay, tingnan nga natin kung sino ang pinakagising. Yun nasa balcony. Nasa Kodli. Yan. Diyan nagde-date si JTB pag gusto maka-score. Hi! Hello! Malakas. O, Todit, sa wakali. Hi! Hello! May kalalagyan kayo. Okay naman. Dito naman. Hi! Hello! Gising na gising. O, taas ka kamay, taas ang kamay, taas ang kamay. Sabay, inat-inat! Maraming salamat mga nanay ko, mga tatay ko, mga lolo't lola ko sa pagtugon ninyo sa aming panyaya. Bagamat alam ko, marami kayong mga gawain sa kanya-kanyang bahay. At ang layo pa ng iba. Ang pinanggalingan, naabot kayo sa balik-balik, napunta kayo sa SM. Oh, dari mo, from Mindanao to Luzon. Ay, maraming salamat. Pagka pumanatag naman kayo, mga nanay tatay ko, hindi naman namin kayo pauwiin ng konsumido. Konsumisyon, natawa na. Opo! Ang taong bayan, dami-dami ng problema. Pati ba naman yung away ng mga politiko, poproblemahin pa ng taong bayan. Alam naman ng taong bayan, pagka-eleksyon ng mga politiko magkakaaway. Yung magkakapit-bahay, magkaaway din. Pagtapos ng eleksyon, yung mga politiko, bati-bati na. Yung magkapit-bahay, magkaaway pa rin. Opo. Kaya, pumanatag kayo mga nanay-tatay ko, steady lang kayo dyan sa Gedli. Wala kayong maririnig na mga panira o masasakit na salita. We are going to talk about you, not us. Your concern and things that is happening in the city of Manila. May nang sumiba sa inyo dito? Iuhulog ko si Romy Bagay, pagagaya ko. Sabi ko kasi ang hamon namin kay Romy Bagay, pag nagawa niya yung ginagawa ni Chichi, na tumatalo sa entablado, mananalo ka ng kusyal. Tama ba? Gusto niyo subukan? Sakit na matanda yan, arthritis. Meron siyang, gout? Gout ba yan? Nay! Tay! Kamusta kayo? Di salamat sa Diyos. Opo. Alam nyo, bagay na dapat natin ipagpasalamat sa Diyos. Bakit? Ilang taon pa lang ang nakakalipas. Lahat tayo, kasama kami. Natatakot tayo na baka tayo magutom, baka tayo mamatay sa infeksyon ng COVID-19. In fact, kahit sa loob ng bahay, may humaching lang. Ay, may COVID, may COVID. Tama po ba? Kaya salamat sa Diyos. Dahil ano't ano man ang ating dinanas. Nahirap at takot ng panahon ng pandemya. At ano't ano pa man ang kinakaharap nating pagsubok sa kasalukuyan. Salamat sa Diyos. Ito tayong lahat ngayon. Nasa SM Manila. Buhay tayong lahat.
Dahil habang buhay, may pag-asa naman. O, Nay, Tay, matanong ko lang po kayo. Bakit ba kayo naghahanap ng ibang mayor kung meron namang mayor na nakaupo? Ay, ikaw ang gusto namin. Baho daw mo hila. Easy. Yung puso nyo, nakadikit lang yan. Hindi, kaya ko naman naitanong, dala nang siyempre nangangamba din ako. Bakit? Dahil yung mga nangaupo, mga alaga ko po yan. Opo. Bilang pagtanaw ng utang na loob kay Danny, alam niyo yan. Yes. Hindi ko yan kinubli. Hindi ko yan tinanggi. Bilang pagtanaw ng utang na loob, inaruga ko yung kanyang mga anak. For almost 20 years. Tingnan po natin ha. Una, Philip Lacuna. Nakaupo? Nakaupo. Dennis Lacuna. Nakaupo? Lay Lacuna. Nakaupo? Nakaupo. Asawa ni ate. Si ate. Ilan sila? Happy? Masaya ako. Masaya ako na yung hindi na pagtagumpayan ni Boss Danny sa tulong nating lahat na pagtagumpayan ng kanyang mga anak. Ngayon, kung sila ay naging mabuti sa kanilang tungkulin o hindi, ay hindi naman ako para humusga. Taong bayan ang mag-uusga niyan. Tama po ba? Nay, tay, mga lolo't lola ko, maghanap po kayo ng kahit isang dumagoso lang sa City Hall. Bakit? Bilang pagtanaw ng utang na loob, inuna ko muna yung mga anak ni Boss Danny at isinantabi ko ang anak ko. Bakit? Dahil kasi, tayo mga Pilipino, isa, hindi lang tayo taga Manila, bilang isang Pilipino. Ang isa sa tinatangos ng ilong natin ay pinagmamalaki natin na kaugalian sa buong mundo, tayo mga Pilipino ay marunong tumanaw ng at ang utang na loob ay walang katapusang Bayaran. Ngayon, Yorme, tatanaw ka pa ba ng utang na loob? Ang sagot, opo. Bakit? Bayad ka na. Pilipino ako eh. Ganun talaga tayo. Bakit ko babaguhin ang aking sarili dala ng kakulangan ng iba? Why would I change for the misgivings of others? Di ba? Kaya lamang, meron lang akong pakiusap. Baka naman kung po pwede, sa ibang bagay na lang ako tumanaw ng utang na loob. Dahil sa, may utang na loob din naman ako sa taong bayan eh. Tama. Kung wala ang Diyos at wala kayo, wala naman ako sa kinalalagyan ko ngayon. Ngayon, masama naman bang dinggin ko yung panawagan ng taong bayan? Eh yung taong bayan na sumisigaw na, bumalik ka na. Bumalik ka na. Bumalik ka na. Bumalik ka na. Bumalik. Yung taong bayan sumisigaw na bumalik ka na. Eh ako yung sinigawan niya, huwag ka na bumalik! Napanood nyo? Napanood ko din eh. Nagulat ako eh. Para akong asawang inimpake ang damit ko, tinagi sa pinto, huwag ka na bumalik! Eh bakit sila natatakot? Bakit sila nangangamba?
Bakit nila pinamumunahan ang magiging desisyon ng taong bayan? Hindi naman nila pag-aari ang posisyon na yan. Pag-aari yan ng taong bayan. In fact, kami empleyado lang ng taong bayan. At ang kontrata namin ay 3 years. After 3 years, expired. Pachi, correct. Siba. At babalik ka sa taong bayan. Mag-uulat ka. At pag nagustuhan ng taong bayan ang serbisyo mo, renew for another 3 years. Tama po ba? At ang katotohanan din, ang tao, kapag nagustuhan ka at naging mabuti ka na maglingkod sa mamamayan, ipopromote ka pa ng taong bayan sa mataas na posisyon. Katulad ko, nag-umpisa ko 23 anyos. Konsihal, 9 years. Finish or not finish, pass your paper. Tapos kayo mga taga-District 4, 5, 6, 3, 2, 1. Ginawa ninyo akong Vice Mayor. Vice Mayor. Vice Mayor. 9 years. Finish or not finish, pass your paper. Tapos ginawa ninyo akong nagagalit. Ako naman bakit naman ako hindi magdaramdam? Ang akala ko, hindi ko alam kung akala nyo rin. Ang akala natin, itutuloy na lamang yung mga bagay na nasimulan ko na. Kaya nga natin sila binoto eh. Mamukat-mukat mo, wawaglit pa lang ako nawala, binago-bago na. O, partikular, ano yung unang-una nilang pinagdaramdam ko? Yung pinakamalapit pa sa akin, yung programa ng senior citizen. Pag-usapan natin yan, ha? Tingnan natin. Nay! Tay! Mga lola ko, di po ba tayo'y may pensyon buwan-buwan? Yes. 500, tama mali? Tama. At nakukuha natin every quarter, tama mali? Tama. Di po ba? Totoo ba na kapag wala ka sa araw ng payout, forfeited na yung pensyon mo? Yes. Kita nyo? Mali yun. Mali yun. O na-forfeit. O, kita mo, 4,000 na-forfeit. O, Nay, Tay, alalahanin natin yung paano ko yan ginawa. Tingnan natin, wala pa naman kayong Alzheimer's. Wala pa? Wala pa. Okay. Kasi iba sa inyo dito, inabot pa si Mayor Lacson. Mayor Lacson. O sige, Villegas na lang. Anong ibig ko sabihin? Sa dinami-daming nagdaang mayor, for the first time, bumoto kayo ng batang mayor. First time. Kasi ang binoboto ng mga taga-Maynilang mayor, yung laging konti na lang ang birthday. Totoo naman. But you took the risk. You gambled to elect a young mayor. At yung batang mayor na yon, nakapag-isip ng programa para sa senior citizen na mayaman, middle class, mahirap, may sakit o wala, botante o hindi, lahat pantay-pantay may pensyon sa lungsod ng Maynila. Tama ba? Anong sabi ko? Nay, Tay, umanatag ka kapag hindi mo nakuha yung first quarter, pagdating ng second quarter, doble ka. Tama mali? Ano sabi ko? Pag hindi mo nakuha yung first quarter at second quarter, pagdating ng third quarter, triple ka. Tama po ba mali? At ano pa sabi ko? Mga lola ko, wag na wag kayong mag-aalala. Pag hindi mo nakuha yung January hanggang Nobyembre, pagdating ng Disyembre, maglulubi-lubi tayo. Lubi-lubi. Enero, Febrero, Marso, Ganado kayo. Anong ibig ko sabihin? Yung mga matatanda, panatag na panatag. Pagdating ng Disyembre, 6 na bulig ka. Kung 2 na kayong matanda sa bahay,
12,000. Kung 3 na kayo senior citizen, 18,000. Wala kang pangamba. Eh ngayon, ano nangyayari? Eh siyempre, yung mga matatanda, hindi naman nila mahulaan kung anong araw ng payout. Tama, mali? Alam mo naman ang mga matatanda, malalapot ang dugo niya. Maaga nagigising yan. Sa pangamba, sa takot, paggising sa umaga, saan niya pupunta? Chairman, balita. Nay, alaws pa. Sawi, uwi. Tulog. Oh. Bukas, gising ulit. Sana naman pupunta yan. Uy, chairman, ano na? Lo, wala pa. Eh, mamalas-malas mo, yung matanda, tinawagan na nga po. Lolo, namimiss ka na namin. Pasyalan mo naman kami rito sa Cavite. Lola, namimiss ka na namin. Pasyalan mo naman kami dito sa Bulacan. Yung pobreng matanda, walang nagawa. Apo tumawag, nagbakasyon. 2 days after, balik ng Mindanao. Che, ano na? Naku na, nagkabigayan kahapon, wala ka. Real talk. 500 piso at pagdadamot pa natin. Ito sa totoo lang yung iba naman sa inyo dito, may 500 piso eh. Sa totoo lang. But you are not after the money or amount. It's not about the money and the amount. It's the act itself. Why chase it? 500 piso? Sa totoo lang, subukan ninyo umuwi sa balik-balik simula rito. Hindi naabot yan. In fact, yung iba nga sa inyo, pinagagalitan pa ng anak eh. Nay, huwag ka na pumila dyan ng init-init, 1.5 lang yan. Ako na magbibigay sa'yo. Ano sabi ng nanay? Nako, ayoko ng pera mo. Gusto ko kay Yorme. Itinatangos lang ng ilong ng matanda yun eh. Alam mo yung pakiramdam na, wow, sa hinaba-haba ng pamumuhay ko sa Maynila, ang tagal-tagal ko na namuhay sa Maynila, tagal-tagal ko na nagbabayad ng milyar. Ngayon lang ako nakaramdam, ay, may bilang pa pala ako. Ay, may halaga pa pala ako. Ay, binibigyan pa ako ng importansya ng gobyerno. Yun. It's the act itself. It's not about the amount. O nay, tay, totoo ba? Totoo ba na kapag hindi ka na butante, tanggal ka na rin sa pensyon? Mali na naman yun. Ulitin natin ano yung ginawa natin? Ano sabi ko? Mayaman, middle class, mahirap, may sakit o wala, butante o hindi. Bakit ko inisip isama butante o hindi? Kasi malayo pa lang inabatan ko na. Bakit? It is inevitable na yung matanda patuloy na tatanda at magkakasakit. Dahil nagkasakit, 6 na taon nang nahirati sa karamdaman. Hindi na nakaboto. Tama, mali? 2 eleksyon di nakaboto. Tanggal na sa listahan ng botante. Tama, mali? Pero buhay pa. Humihinga pa. Tao pa. Mamamayan pa ng Maynila. Dahil walang pakinabang sa boto, walang pensyon. Wow! Lupit nyo, Teng. Tatanda din kayo. Una-una lang yan. Mauna na sila. Masakit yun eh. Kaya hindi nyo ba napansin? For the first time, walang pilian. Mayaman, middle class, mahirap. Wala. Bakit? Kasi kung magbibigay ka rin lang naman sa isa, sana hindi ka na makasakit ng dami ng isa pa. 500 piso. Kakakarampot na porbetyo, pahirapan pa. Why change it? Nasimula na yung ganun eh. Itutuloy na lang eh. Panatag ang matatanda. Kung halimbawa, asawa mo yun. Halimbawa,
nanay mo yun. Halimbawa, tatay mo yun. Ano kaya mararamdaman mo? Iho pa. O, Nay, Tay, totoo ba wala na yung gatas na issue? Wala na? Totoo ba yung sinasabi kanina na yung issue pinalitan ng stink o? Talaga? Totoo? Galit talaga sa inyo. Binibigyan ko ng gatas para lumakas kayo, binigay sa inyo, diabetes. Nay, Tay, totoo ba wala na rin yung brown rice at black rice? Alam niyo ba istorya ng black rice? Napagalitan pa ako ng matanda diyan. Ikaw, hindi mo na kami mahal. Siyempre, lola ko yun eh. Kumbaga parang, bakit po? Eh yung binigay mo sa aming bigas, ulit pa. Siyempre, I have to explain. You have to be patient with the elders eh. Ano sabi? Nay, sa totoo lamang, yan po ang pinakamasustansyang bigas at pinakamahal na bigas sa buong mundo. Sabi niya, eh ang itim-itim na, ang kunat pa, ang hirap pang lutuin. Siyempre talagang ganon. O Nay, Tay, totoo ba yung cake naging cupcake? Totoo ba walang charutan ha? Gusto ko lang malaman yung damdamin at experience niyo. Totoo ba? Wala na? Wala na. Wala na po. Anong gusto mo? Tagal na. You know, Nay, Tay, Kasi hindi nakatanggap. mga lola ko, you know what's ironic? The irony of this, nung ginawa ko yan, kasama ko sila. Bahagi sila niyan. Sabi ko sa inyo, I'll be fair. I'll give credit where it's due. Alam nila, nung ginawa ko yan, bahagi sila nun eh. So they should know kung ano nasa puso't damdamin ko nung ginagawa ko yan. Bakit? Bahagi sila nag-approve yan eh. Eh bakit kailangan baguhin? Bakit kailangan ibahin? Eh pinagtataka ko naman pagdating sa senior citizen, pawala na pawala, pahirap ng pahirap, paliit ng paliit. Pero kung makagaso sila ng milyon-milyon sumbal linggo-linggo do sa Rojas Boulevard, wagas. Kung makapagpasosyo sila sa City Hall, milyon-milyon ang gastos, okay lang. Pagdating sa senior citizen, alam niyo bakit? Oh, ito, real to. Alam niyo kung bakit kayo parang spoiled na spoiled sa akin? Alam niyo kung bakit? Kasi konti na lang birthday niyo. Ba't parang namumutla kayo? Pag-usapang birthday, parang kayo namumutla. Parang kayo nabuhusan na suka. Huwag kayong mag-alala doon, una-una lang yan. Kaya nyo na sila mauna. Oh, parang kayo namumutla talaga. Kumain na ba kayo? Ha? Hindi pa? Taas ka ang kamay na hindi pa kumakain? Oh, Nay, Tay, huwag kayo mag-alala. Lilipas din yan. Si tatay nanlalamang eh. Tumira ng popcorn kanina eh. Naiingit kami ni JTV. Anay, Tay, umuwi kayo. Umuwi kayo ng busog ng pag-asa. Sa pag-asa man lang ngayong hapon na ito, mabusog kayo. May awa ang Diyos. Sa tulong ninyo, nakabalik tayo. Ibabalik ko ang lahat ng nawala sa senior citizen. Pangalawa, Nay, Tay, totoo ba na kapag magpapacheck up ka sa health center, kailangan naka-online schedule ka? Wow! Sosyal. Ano, uste? It doesn't make change. I mean, it doesn't make sense. Why change it? Pinalitan na. Inalis na yung schedule. Nay, Dati pa yun. alam nyo, mga nanay ko, mga tatay ko, Dati. Gusto nga. diyan nyo mahalata
ng leader, hindi niya nauunawaan ang katayuan ng kanyang mamamayan. Bakit ko nasabi yun? Sakyan natin. Online schedule. Una, anong kailangan mo sa online schedule? Cellphone. Libre ba cellphone? Tos gas ka. Pangalawa, anong kailangan mo? Load. Libre ba load? Tos gas ka. Pangatlo, pinakamalupit, hindi ka ba mag-online? Tama ka, hindi ako marunong. Nay, anong pangalan nyo? Nanay Imelda, sample lang to ha. Hindi to mangyayari sa'yo. Sample lang, halimbawa lang. Huwag kang mag-alala, di lang ang to, di lang demonyo. Halimbawa, si Nanay Imelda, isang araw, hinahapo. Apo, dalhin mo nga ako sa health center, magpapacheck up ako. Ano sagot ng apo? Tumigil ka, Lola ha, wala kang online. Ano nangyari kay Nanay Imelda? Paalam na aking ina. I love you. It doesn't make sense eh. Why change it? Nay, I have to give credit where it's due. Noong panahon ko, at hindi ko pwedeng akuin na panahon ko lang, pati panahon na sinundan ko, si Erap, si Alfredo Lim, si Lito Atienza, si Mel Lopez, si Bagaching, si Lacson at Villegas, lahat na nagdaang mayor, magpasa hanggang akin. Ang taong bayan, kapag magpapacheck up sa health center, 1-2. Wato sawa. Anytime na gusto mo magpa-check up, pupunta ka sa health center. May reseta ka, ipagbabakasakali mo sa health center. Tama, mali? O nay, tay, pangalawang pangarap na iuwi ninyo. May awaan Diyos sa tulong ninyo. Nakabalik tayo. Ang una kong ibabalik, yung bakuna laban sa pneumonia. Yes! Naalala yung nagpapakuna ako dati? Hindi nga ako Bakuna laban sa flu. Naalala niyo yun? O nay, ibabalik ko ang vitamin C ng matanda at vitamin C ng bata. Ibabalik ko ang metformin, losartan. Ibabalik ko ang vitamins iron and calcium, which is very important sa isang babae nag-test bone. Dahil kailangan niya yon para sa kanyang sarili. At ibabalik ko yung bakuna sa bata. Yung sa sanggol, naalala niyo yung bata tayo? Mukhang hindi na rin yata gumagana ngayon. At ibabalik ko ang magaang na sistemang naiintindihan, accessible na health center sa lungsod ng Maynila. Pangatlo, pero kayo ang sasagot nito. Opo, hindi po pwedeng manggaling sa akin to. Nangako ko sa inyo kanina eh. Walang siraan. Buti nang kayo sumagot kasi ako may napapansin. Hindi ko alam kung napapansin nyo din. Kaya maigi nang sa inyo manggaling. Nay! Tay! Mga lolo ko, mga lola ko, napapansin nyo ba parang dumudugyot ulit ang Maynila? Totoo? Dugot kahit saan pumunta sa... Ano, Nay? Hindi raw malam... Nay, ilang taon na kayo? 81 years old. Hindi niya malaman kung saan daw niya dadalhin yung basura. Do you have the same experience? Nay, tay. Bagay, mas kabisado niyo to. Bakit? Bata pa ako nito noong mga panahon na yun. Noong 1992, meron tayong mayor. Mayor Mel Lopez. Tama mali? Nagalit ang mga taga Maynila. Binoto si Alfredo Lim. Tama mali? Anong dahilan? Yun. Alam niyo, dahil matatanda na kayo eh. Kumbaga, inabot yun. Ako, high school nun. Oh, hindi pa ako mutante nun eh. Oh, 1992.
Ngayon, itinatag ni Mayor Lim, Lionel. Tama mali? Bumuti ang koleksyon. Umayos. Natapos ang 6 na taon. Pumasok si Lito Atienza. Anong kinuha? Lionel. Natapos ang 9 years. Maayos ang koleksyon? Ayos. Bumalik si Mayor Lim. Sino kinuha? Lionel. Natapos ang 6 years. Maayos ang koleksyon? Nanalo si Erap. Isang taon after, tinanggal ni Erap ang Lionel. Ano nangyari sa atin? Nanalo ako na mayor. Anong binalik ko? Natapos ako. Ano meron? Tinuloy ni ate Lionel. Tama mali? Eh, ba't binago niya ngayon? Ito masakit. Kasalanan ko daw. Sinabutahe ko daw. Ba't ako ba, Mayor? Pahinga na ako. PMAyer na ako eh. Pahinga muna anak. But the thing is, why change it? Sanay na ang tao eh. Napapasok sila, dala nila ang basura, dahil alam nila yung truck nandyan na. Alam ng Lionel, nakapapasok sa eskinita, sa looban, sa kalyeon. Ngayon, ang dinala nilang truck sa atin, yung panghakot ng buhangin. Tama mali? Dati kompakto. Inyanyanggan mo lang doon sa kodli, gaganunin na, ayos na ang buto-buto. Ngayon, bubuhatin mo pa. Eh, tingnan mo, 81 years old. I mean, we have to position ourselves in that situation. Why change it? Bakit kailangan baguhin? Di ba, may kasabihan nga sa English, hindi mo na, ano yan sa English, Chi? Tagalasal ka eh. Don't fix it if ain't broke. Ayun daw yun, basta yun. Tay, yan basura. Ito, nakalulungkot isipin, lalabing 7 lang ang LGU sa Metro Manila. Ayan, sa economic growth, pang 17 tayo. Nasa pundilyo. Ayan. Sino may sabi niyan? Ako? Hindi. Philippine Statistics Authority. Our economic growth is stunted and declined. We are number 17 out of 17. Talo pa tayo ng munisipalidad ng Pateros. Yung Pateros, ang tinda lang dyan, itlog, Penoy at balot. Tayo, kapitolyo ng bansa, pang 17. Kung dito tayo ay kulelat, itong sumunod, tayo naman ang number 1. Sa krimen. We are now number 1 in crime index in Southeast Asia. Not Philippines. Tingnan po ninyo yan. Puro syudad yan. Anong ibig sabihin yan? Hindi, Yorme, numero lang yan. Eh kayo tatanungin ko ngayon. Kumakalat na ba ulit mga hold-upper? Snatcher? Solving boy? Kriminalidad? Patayan? Mga adik? Nararamdaman nyo? So tama yung numero. Nay, tay, real talk. Naalala nyo, nung araw, nung binoto nyo kong mayor, naalala nyo nung araw, may gobyerno sa umaga, sa tanghali, sa hapon, sa gabi, hanggang madaling araw. Sa Mindanao, sinong mga taga Mindanao still dito? Visayas. Naalala niyo yung balik-balik na yun? Alauna madaling araw, sinusuyod ko yun. Oh, di ba? Umiikot ako. Naalala niyo may gobyerno 24 hours? Naalala niyo ba yung gobyerno mabilis kumilos? Ngayon, matanong ko kayo, mga nanay, tatay ko, mga lola't lola ko, gusto nyo bang bumalik yung gobyernong mabilis kumilos? Gusto nyo bang bumalik yung gobyernong 24 oras? Then tay, help me make Manila great again. Pang-apat at panghuli, para uwi na.
Alam nyo, kayo lang nagugutom, ha? Mahirap to. Araw-araw ko itong ginagawa. Overtime na. Oo, sa totoo lang. Kaya lang, may problema tayo mamaya. Maraming titilapon na kaldero sa bahay. Wala nagsayang. Nakipag-chismisan kay Yorme. Hindi, pero ito yung pinakamahalaga. Pero mas mahalaga rito pag nagparamdam si JTB. Nasa SM pa naman tayo. JTB, baka naman. Sabay-sabay nga tayo. JTB! Baka naman. Oh, Nay, pero ito yung pinaka-importante sa lahat. Bakit? Usapin ng pera ng taong bayan. Mahalaga yan sa inyo? Dapat lang. Abay, bakit? Pera nyo yun. Tama. Nay, tay, nakalulungkot isipin na itong mga dati kong kasama, nung araw, puro sila papuri sa papuri dito, papuri doon, papuri rito, papuri roon, papuri. Puri sa Diyos. Ngayon, ako na ang pinakamasama sa paningin nila. Ang sabi, si Yorme, maraming iniwang utang. Narinig niyo yan? Narinig ko rin eh. Sinabi ba nila yun? Napanood ko din eh. Ano? Gusto niyo bang marinig ang sagot? Dapat lang. Maraming ginawa. Gusto niyo bang marinig ang sagot? Galing mismo sa akin. Dapat din. Why? Leaders, as a matter of universal rule, bilang pangkalahatan, across the world, should always own responsibility. Madalit salita, panindigan mo ang bagay na ginawa mo sa iyong nasasakupan at hayaan mo ang mamamayan magsabi kung tama o mali ang bagay na ginawa mo. Tama ba? Hindi para ikay magturo ng daliri sa iba. Sisi dito, sisi doon, sisi dito, sisi doon. Sana naging maninisid ka na lang kasi maraming sisi sa dagat. Tama ba? O Nay, Tay, real talk. Aamin lang kayo. Taas ang kamay na may anak dito. Lahat naman may anak. Aba, dalaga pa iba sa inyo? Mga mukhang dalang-dala na kayo. Thunders. May anak kayo? May apo kayo? Madalit salita, may pamilya kayo. Nay, Tay, totoo ba? Kapag walang makakain ng anak nyo, gagawa nyo ng paraan. Wait. Di nga. Iraraos nyo? Itatawid nyo? Talaga? Tay, Tay, totoo ba ang kasabihan na ang isang ina o isang ama o isang magulang susubo mo na lang, bibigay mo pa sa akin? Totoo? Gagawin nyo ang lahat. Iraraos nyo. Itatawid nyo. O yun din ang ginawa ko bilang ama ng 2 milyong Manileño noong panahon ng pandemya. Nay, Tay, when you elected me as your mayor in 2019, wala kayo narinig sa akin, sinisi ko yung sinundan ko. Wala. Maghanap kayo. Kahit walang iniwang pera sa akin yun, wala akong sinisi sa iba. Bakit? Ibumoto na nga kayo ng mayor eh. Unang-una, hiningi kong maging mayor. Hindi nyo naman binigay sa akin ng kusa eh. Hiningi ko muna bago nyo binigay. So ibig sabihin, gusto kong maging mayor. Tama, mali? At gusto mo maging mayor. Tama, mali? O di cargo mo lahat ang responsibilidad nun.
Oh, Nay, wala tayong pera. Wala kayo narinig sa akin, Sisi. Anong una kong ginawa sa Maynila? Nilinis ko Maynila sa kadugyutan. Oh, di ho ba? Naalala ninyo? Lumabas ako ng City Hall. Paglabas ko, nakahapak ako ng tae. Naalala niyo yun? Sabi ko sa mga taga City Hall, how can I govern and ask the people of Manila to clean their backyard kung sarili nating bakuran may echas? O di ito na, nilinis na, lumuluwag na, umaliwalas na, nadadaanan ng Recto, nadadaanan ng Wanluna, nadadaanan ng Soler, nadadaanan ng Blumentritt, lalakaran ng Carriedo, lumilinis na tayo. Ginaya pa tayo ng DILG. Ginawang national memorandum yung clearing at pagsasaayos at pagdidisiplina sa Maynila. Naging modelo tayo bigla. Sumunod kong ginawa. Kinausap ko Chamber of Commerce, American Chamber of Commerce, Filipino-Chinese Chamber of Commerce, Makati Business Club. Ano sabi ko? Bumalik na kayo sa Maynila. Bakit? Kasi gusto ko magkatrabaho sa Maynila. At sabi ko, patawad na. Patawarin nyo ng Maynila. Alam ko, inabuso kayo. Kaya kayo nag-alisan dito. Ano nangyari? Lumago ang Maynila. Tay, ang kriminalidad, our crime rate under my watch did not slide. It died. Ibig sabihin, ano naging sikreto? Naalala nyo, nung maupo ako, nanawagan ako, ano sabi ko sa mga kriminal, saka mga tolongges? Kayo, hindi ko kayo mapipigilan gumawa ng krimen. Kung yung nanay tatay ninyo, hindi kayo mabantayan, ako pa kaya. Anong ginarantiya ko sa mga taga Maynila? Mga batang Maynila, kung manatag kayo, pag dito nila ginawa yung krimen sa lungsod ng Maynila, ang ikamamatay ng kriminal, puyat. Yes, dahil hindi ko papayagan na hindi sila mahuhuli ng alagad ng batas. Bakit ko sila hinuhuli? Kinukuha ko sila, kinakalawit ko sila, dadaling ko sila sa huskado, at sa huskado, iohoyo ko sila. Bakit gusto ko sila makulong? I'm going to tell you straight. I grew up with them. Lumaki akong kasama sila. Ang isang kinakatakot ng kriminal, makulong. Bakit ang kriminal? Lumalaban ang isa sa lesbo. Bakit? Pag napatay niya ang lesbo, may balbon siya sa dibdib. Pag napatay siya ng lesbo, tapos na ang problema niya at hinagpis sa mundo. Kaya ayaw makulong ng kriminal. Bakit? Sa loob ng hoyo, magkakaroon siya ng buni, alipunga, galisaso, kuto, luga, tulok. Lahat ng sakit ng katawan at para silang sardinas sa loob ng kulungan na para bang sinasabi nila, buhay pa ako pero parang nasa impyerno na ako. Kaya ayaw makulong ng mga kriminal. Natakot! Nag-alisan ngayon sa Maynila. Doon na lang sa Espanya, huwag na kayo lumayo. Nung panahon ko, naubos lahat ang solvent boy doon. Tama, mali? Hanggang doon sa FEU. Dati, ang daming kalapit pengi doon. Nagkanda-ubos lahat. So our crime rate did not slide. It died. Umaangat na tayo. Lumilipad na tayo. Ekonomiya, kaayusan, kaparatagan, trabaho, kriminalidad, sinusugpo. Paglipad natin ganyan, boom, nabangga tayo. Bakit? Nagkapandemya. Tanong, maulaan ko ba magkakapandemya? Anong epekto ng pandemya? Wasak ang ekonomiya. Nino? Ng Maynila? Hindi. Ng Pilipinas? Hindi. Ng buong? Anong epekto? Pag wasak ang ekonomiya, walang hanap buhay. Walang hanap buhay, walang trabaho. Walang trabaho, walang picha, walang chicha. Tama, mali? Anong sinabi ko? 3 months. Alam niyo naman siguro to. Napapanood niyo naman to, nakashort na lang ako. 3 months, hindi ako umuwi ng bahay. Ni silip sa anak ko. Ni dungaw, ni bisita. Hindi ko pinuntahan ng pamilya ko. Sa City Hall ako natutulog. Bakit? Nag-aalala yung 2 milyong bibig eh. Hindi nila alam.
kung anong aasahan nila sa pamahalaan. Ano sinabi ko? Sa Facebook, nag-live ako. Mga batang Maynila, mga nanay ko, mga tatay ko, pumanatag kayo, huwag kayong mag-alala. Pag ako'y wala nang maibebenta, nakita niyo tong relo na ito, ipatata sa kutok kay tambunting makaraos lang tayo. I said that. Anong ibig sabihin? Metaphorically, we'll do our best na makatawid tayo. Ano nangyari? Ano naging epekto? Nay, tay, kayo na mga nangabuhay dito, ay dahil marami na namatay sa atin. Kayo na lang ang testigo ko, wala na ako ibang testigo. Kayo na nandito lahat. At least, masasabi natin bilang Batang Maynila, nung panahon ng pandemya, walang naggutom sa lungsod ng Maynila. Buwan-buwan, may food box. Per family, mayaman, middle class, mahirap. Hindi per household, per family. O, kaya nga yung iba, pag dumarating yung food box, hindi pa nga naubos, dumarating na may isa, binibenta na sa online. Okay lang. Binigay ko naman na yun eh. Tama, mali? May pagkain, walang nagutom sa Maynila. Nay, tay, magsiyasat kayo. Ipinagtampo ito ng Metro Manila Mayor sa akin. Bakit? Tanging syudad lang ng Maynila ang nakabili ng sarili niyang bakuna laban sa COVID-19. 500,000 doses. At dumating pa sa punto sa Maynila, nakakapamili ka. Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sinovac, and so on and so forth. Tama, mali? Tay, ang India nagkakaubusan ng oxygen, ang Pilipinas nagkakaubusan ng oxygen. Sa Santa Ana Hospital, bode-bodegang tangke ng oxygen para sa COVID patient. Tay, tayo may remdesivir, tocilizumab, molnupiravir, mamahaling gamot, daang-daang libo ang isa, mabuhay lang ang isang pasyenteng taga Maynila na may COVID-19. Tay, UST, sarado, hindi na kayang yumakap ng pasyente. St. Luke's, sarado, hindi na kayang tumanggap ng pasyente. Maynila, in 52 days, nakagawa ng Manila COVID-19 Field Hospital. Tay, sa kanang pinipilit kong iraos yung pang-araw-araw na buhay ng mga batang Maynila. Sa kaliwa, nagpapigil ba ako sa pangarap ko sa Maynila? Hindi. Bakit? Nangako ako sa inyo noong 2019 eh. Para kanino? Sa inyo? Maaari. Pero sigurado ako, para sa anak nyo. Ano sabi ko? Gagawin ko to. Gagawin ko yan. Gagawin ko to. Nagpapigil pa. Pwede ko namang gamitin excuse yun. Pasensya na kayo, hindi ko nagawa yung pinangako ko ha. May pandemya. Hindi! Hindi! At hindi. Bakit? Habang araw-araw rumaraos tayo, tinupad ko ang pangarap ko para sa inyo. Ginawa. Condominium 1. Condominium 2. Binondominium 1. San Lazaro Residence. San Sebastian Residence. Pedro Hill Residence. Base Community. Tay, noong isang linggo, pinamigay na nito yung pabahay na San Sebastian Residence at Pedro Hill Residence. Ang sabi nila, sila daw ang may gawa nung bigayan. Pero yung pinampagawa, kasalanan ko. Kasi inutang ko. So pag utang, kasalanan ko. Kapag pakinabangan ng tao, bahala na kayo, matatanda na kayo. You should know better than me. Tay, pabahay yan. Habang tinatayo yung pabahay, tinayo Albert Elementary School. 10-story, fully air-conditioned public school. Manila Science High School. 10-story, fully air-conditioned public school. Rosauro Almario Elementary School. 10-story, fully air-conditioned public school. Magsaysay! Inumpisahan ko na. Nung umalis ako, nasa 3rd floor na. Ngayon, tapos na 3 taon, hindi pa rin tapos.
Eh ito, 2 taon lang, natapos lahat, pandemya pa eh. Tama, mali? Yes! Nay, tay, itinayo, Baseco Hospital. 3 years ago, ininaugurate namin. Hanggang ngayon, hindi pa bukas. Ayan, kung may kaibigan kayo sa Baseco, may pagtanong po ninyo. Nay, tay, itinayo. Nag-inaugurate pa kami. Ha? Bagong ospital ng Maynila. 10-story, fully air-conditioned public hospital. Nakita nyo pa sa live, ipinakita ko pa sa inyo, MRI machine, CT scan machine, pati yung pangnyangga doon sa test bone, yung ultrasound, 4D. 4D. Now, wala pa ako nabalitaan ng mga taga Maynila nakagamit ng CT scan machine, ng MRI machine. Yes! Hindi, totoo lang. May nakagamit. Taas nga kami may nakagamit na. O kakilala nakagamit na. Nakagamit na kayo, Nay? Dito? Buti naman. Awa ng Diyos. Salamat. Hallelujah. Kasi may testigo na ako. Totoo pala tayong may MRI machine. Tama ba? CT scan. See? Alam mo yan, drawing ko? Tanong! Yorme! Saan ka kumuha ng pera? Ano, umipot ako ng ginto? Hindi. I never complained. I never blamed anybody. I never pointed fingers. Why? You took the job eh. Hiningi mo yung trabaho eh. Panindigan mo. Do your best. Yorme, kanino ka ba nangutang? Sa gobyerno. Ang labo mo naman kausap, Yorme. Amerika nangutang, Pilipinas nangutang, ikaw nangutang sa gobyerno. Opo. Tanong, sino may-ari ng land bank? Gobyerno. Sino may-ari ng DBP? Gobyerno. Nay, mga lolo't lola ko dyan sa itaas. Dyan sa Kodli. Okay lang. Imumuestra ko para mas madali natin maintindihan. Itong ulo ko, hanggang pa, yan ang buong gobyerno. May 2 bulsa. Isa sa wakali, isa sa nangka. Sa kaliwa, ano nakalagay? National Government Financial Institution. Ano na sa loob? Land Bank of the Philippines, Development Bank of the Philippines. Sa kanan, City of Manila. Nga, wala, allows. Ano ang ginawa ng ama ng Maynila? Dumukod sa kaliwa, nilagay sa kanan para makaraos ang batang Maynila. Ano? Sino nagpalitan ng pera? Gobyerno? Gobyerno. Tama, mali? Sino nakinabang? Ayun daw ay mali! Mali! Mali daw yun! O di pakinggan natin sila. Eh kung yun ay mali, eh di mali din sila. Bakit? Eh kasama ko silang gumawa nun eh. Tama ba? O eh sila nag-aproba nun eh. Eh mali pala eh. Eh ba't yung inaprobahan? Aba, nung natutuwa ang taong bayan, paabot-abot pa sila ng food box, nakikisali pa sila ron. Ngayon, mali na. Aba, ngayon lang nila naalala may utang. Eh, 2022 pa ako wala dyan. Ang ganda ng timing. Oh, sige. Ito naman, Nay. Sa mga comments, sa mga post. Ito, kung sa harapan nyo. Kung ako mali, eh di hayaan ko kayo magdesisyon. Pako nyo ako sa krus. Pero isa lang ang masasabi ko. Matangos ang likod ko at matangos ang ilong ko at makapaglalakad ako mag-isa kahit anong oras sa Tuason, sa Domingo Santiago, sa Visayas, sa Amang Eskinita sa balik-balik. Isa lang masasabi ko. Salamat sa Diyos. Buhay tayong lahat. Nakaraos tayo. I love you too. O, Nay, Tay, pwede ba ako makisuyo sa inyo? Kasi malamang ipatatawag din kayo noon. Malamang. Oo. Pero, hayaan nyo na, pakinggan nyo. At least balaya kayo makakapamili ng mga salita. At maintindihan nyo ang lahat, bagay-bagay. Tama?
pwede ba makisuyo lang? May pasasabi lang ako. Magaan lang naman yung pasasabi ko. O, aliba, tinawag na kayo. Nagpe-present na sila kung ano doon. At malamang doon, sasabi, utang, 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 utang. Nay, tay, pasabi nyo naman, oh. Ay, may pinasasabi si Yorme. Oh, puro daw kayo utang, utang. Magsilayas na raw kayo dyan, siya na lang magbabayad ng utang. Pwede? Promise? O sige ha, asahan ko yan ha. Hindi, real talk lang naman eh, di ba? Unang-una, hindi ko naman pera yun. Pangalawa, wagas din makaangkin, di rin naman niya pera yun. Pera yun ang taong bayan eh. Sininop ko lang. At ang ginamit ko, abilidad. Hindi talino. Abilidad. Bakit? Mahirap maging ama. Mahirap maging ina. Mahirap maging magulang. Lalo na may umaasa sa iyong bibig sa loob ng tahanan. That's how you do it. Being a leader. O anay, tay, ito na ang mahiwagang tanong. O, malamig ba? Uwi na tayo, nay. O, bago tayo muwi. Ito na ang mahiwagang tanong. After everything said and done, matanong ko po kayo, gusto nyo pa ba akong bumalik? Sigurado ba kayo dyan sa pinapasok nyo? Baka mamaya, charot-charot nyo lang ako. Hindi nga. Promise? Taas ka ang kamay na gusto ko bumalik? Talaga? Text pa? Mamatay man sila? Ay, ayoko kayo madisgrasya, kayo kausap ko eh. O, joke lang. O, sige. Nay, tay. O, pumanatag na kayo. Babalik tayo. O, pwede ba mag-request ang isa? Isang request lang. Yung kanina pakisuyo ko, pasabi lang yon. Pero ito gagawin nyo. Gawain. Bakit? Kasi lagi naman ako nakikipagkwentas klaro sa tao eh. Anong gagawin mo bilang mamamayan? Anong gagawin ko bilang taong gobyerno? Baga, kwentas klaras. May isang request lang ako. Kasi ang pakiramdam ko, hindi pa ako sure. Ayan ha, nakita nyo how fair we are ha. I'm not really sure. But based on my experience for 27 years in government, ang pakiramdam ko lang, mukhang wasak na yung gobyerno ng Maynila. Pakiramdam ko lang. Oh, ang katwiran ko dyan, simple lang eh. Kayong basura nga, hindi nyo mahakot ng maayos, gobyerno pa. Tama mali? O ngayon, gusto nyo ba makarecover tayo na mabilis ulit? Yes! Gusto nyo ba ng gobyerno mabilis kumilos? Yes! Huwag nyo ako bigyan ng kontrapelo. Opo. Bakit? Straight! Malamang yun. Kontra lang ang kontra yun, makakontra lang. Tama mali? May real talk lang ako. Kaya nay, pwede ba mag-request ang isa? Pwede straight? Hoy! Mag-ingat kayo na sagot. Baka mamaya, politiko din kayo. Pag-eleksyon, pangako ng pangako. Nagdi-di pa pa yan. O, pagdating naman, wala. OPM. Straight? Straight. Hoy, mga taga-balik-balik, sisingilin ko kayo sa eleksyon. Pagtapos ang eleksyon, bibili ako ng dibidendaso. Bubuksan ko yan, yung ginta, titignan ko yung preba. Ano ba ito mga taga-balik-balik? Aba, nagtotoo. Straight. Oh, after election, ako naman ang singilin nyo. Pwede? Pwede. Promise? Promise.